anak ko na damay. Please, tigilan mo na sila bago pa mawala lalo ang respeto ko sa'yo. Hanggat nakadikit kayo sa dalawang ito, hindi kayo lalayuan ng malas. At kayong dalawa, tantanan nyo ng kadidikit sa mga anak ko! Tantanan mo yung mga anak mo. Paano ho kayo nakatakas? Kami lang ho nagtulungan magkapatid. Kasama namin si Ilon sa si Vlad. Pagpalagay na natin na si Abdog nga, ano naman ang tunay na motibo sa'yo? Yung isang hostage taker, meron siyang tinawagan at tinawag niyang bossing. Kailangan yun ang hanapin natin, yun ang hulihin natin. Mukhang may tinatago yung magkapatid. Doon ang palagay ko eh. Badong, tama na po! Hindi ka pa magbagong buhay! I-deliver lang kita kay Bossing. Tapos ang problema ko, bago na buhay ko. Badong! Ma'am, sino ba si Bossing? Si Bossing ang pumipigil na mabuo kami. Bakit? Sino ba siya? Ano bang gusto niya sa aming magkakapatid? Ang papsi mo lang ang makakasagot sa mga katanungan. Badong, sumuko ka na! Sumuko na ako. Bakit? Ba't ako susuko? Ha? Papsi, magbagong buhay na tayo. Yun na nga! Ikaw ang magbabago ng buhay ko. Simpleng-simple. I-deliver lang kita kay Bossing. Tapos ang problema ko, bago na buhay ko. Ha? Tingnan na! Ano bang kailangan niyo sa amin ni Bossing? Ikaw na matanong, sumama ka na lang. Walang alaki, Ma'am, si magbagong Sumama ka na buhay ka lang! Badong! Takbo, Amy! Amy. Huwag kang mag-alala. Hindi ako titigil hanggat hindi nabubuwag si Badong. Pati yung mga tao sa likod niya. Lalong-lalo na yung bossing na siyang lahat ng ugat na to. Oh, Bok! Papadalas ka yata, alon sa atin. Wala naman, Bok. Napadaan lang. Masama ba? Kala ko pa naman, balik serbisyo ka na. E di sana matutuwa si Hepe. Tsaka, katulong ka sana namin doon sa investigasyon sa hostage taking. Saan nangyari? Teka, anong lagay ng mga biktima? Di mo ba alam yun? Bok, nag-viral yun nung isang araw pa. Nag-birthday yung kapatid ni Ma'am Diana sa resort, tapos bigla silang inatake. May nahuli ba kayo? Meron, pero ayaw kumanta, Bok. Posible kayang tauhan ni Badong yun. Na konektado sa human trafficking ng foreign national. Teka lang, may lead na ba kayo sa lugar? Oops, Bok. Hinay lang. Reporter ba tong kaharap ko? Ang dami mong tanong, Bok. Sensya na, Bok. Alam mo naman ako. Pagka ganyan mga kaso, excited akong hawakan. Gumugulong na ang investigasyon, Bok. At malamang sa hindi, matitiklo rin namin yung si Badong kung sakaling siya ang leader niyan. Tsaka, Bok, alam mo namang hindi kami basta-basta nagbibigay ng impormasyon, lalo na sa private citizen.
Unless may ibang pakay ka. Emong, ano balita dyan? Bakit nandyan yung pulis patolang yan? Anong ginagawa niyan dyan? Malamang Chief nagtatanong ng impormasyon tungkol sa'yo. Pakialamero talaga eh. Ano kala niya? Ganun-ganun lang malalaman niya agad? Pwes, dahil sa katangahan niya, ako ngayon na makakaalam kung nasan sila ni Baby. Sundan mo. Huwag mong bibitawan ang mga mata mo, ha? Sige, Chief. Baby, wala ka nang kawala sa akin. Hindi mo ako maiisahan. Lalong hindi ako papayag na ako ang mapapaikot mo sa mga palad mo. Miss Paraiso, Mrs. Lamadrid, tignan niyo po yung mga litrato na yan. Baka meron kayong nakikilala o namumukhaan sa kanila. Sir, wala ho talaga eh. Hindi ho namin sila kilala. Sir, masyadong mabilis yung mga pangyayari noon. Hindi namin sila makikilala. At isa pa, nakamask sila. Alright. In that case, hindi na muna kami maglalabas ng anong pa mga impormasyon hanggat wala kaming matibay na ebidensya. Pero ayon kasi, at base sa aming initial investigation, kayo ang tunay at talagang puntirya ng sindikato. Yes. And I want to emphasize na delikado yung grupong yon dahil calculated ang kanilang mga kilos. At higit pa doon, sanay na sanay sila sa ganyang klase mga operasyon. Okay, so we think it wise, magkaroon muna kayo ng isang security detail muli. Hindi na kayo naiba dyan. Sanay na kayo. At mukhang kailangan nyo na naman muli. Gusto lang namin makatiyak na talagang protektado kayo at ligtas kayo magkapatid. Diana, Miss Paraiso, ngad natin na mapabilis ang takbo ng investigasyon sa kaso na to. Kaya kailangan namin ng buo niyong kooperasyon. Lalo na sa impormasyon sa kung sino talaga ang tumulong sa inyo para makawala. Para maimbestigahan na ho namin kagad.
you okay? Papatayin niyo akong dalawa. So, yes. Natanong mo ako, I'm not okay. Puyat ako. Ma'am, huwag niyo nang isipin yun. We're safe. Natututungan ko si Elon, especially now nakasama ko siya. Please, huwag ka na mag-isip. And, can you get some rest? Hindi pwede dahil marami pa akong gagawin dito. Ang hindi ko lang lubos maisip, kung bakit naisipan ninyong isama yung dalawang Paraiso sisters na yon. Ma'am, wala kami ginagawang masama. Nandun kami para sa party ni Beth. That's all. Oh, that's sweet. Pero mas nasurpresa yata ako dahil sa pakana nilang hostage crisis. Alam mo, mag-iingat kayong dalawa, ha? Dahil alam ko na ako ang pinupuntirya ng dalawang magkapatid na yon at kayo ang ginagamit nila. Ma'am, hindi nila magagawa yun. Lalo pa pag nalaman mo yung tungkol kay Beth. Beth? Yes. Mas madalas mo na siya makakasama ngayon. So dapat masanay ka na siguro. At bakit naman kailangang mas madalas ko siyang makasama ngayon? Ma'am, siguro si Elon na lang yung kausapin mo. Oh, Beth. Alin ang nagustuhan mo dyan? Parang ito. Ito yung favorite ko. Yan? Yun yung bestseller eh. Sarap. The best, di ba? The best. Parang yung proposal mo. Best proposal ever. Hindi ko makakalimutan yun, Beth. Walang ibang makakagawa niyan. Tayo lang. Pero alam mo, Elon, kung meron akong isang ipagpapasalamat sa lahat na nangyari, yun ay natagpuan na namin si Amy. Akala namin ni ate, imposible nang mangyari yun. Lalo na pagkatapos ng bombing incident. Kaya lang, dahil sa mga threats ni Badong, kailangan na naman namin magkahiwa-hiwalay. Dapat doble niyo na ang pag-iingat. Siguradong hindi pa tapos si Badong sa mga pinaplano niya laban sa inyo. Mas patindi ng patindi ang mga gagawin niya. Alam mo, kung meron lang kaming isang hangad ni ate, yun ay sana makulong na yung Badong na yan. Para naman pwede na kami mag-focus, masimulan yung pagbabanding namin magkakapatid. Ngayong buo na ulit kami. Sana kaya si Amy? Sana okay lang siya. Sana masaya siya kung saan man siya nagtatago ngayon. Hayaan mo, Beth. Hindi ko kayo iiwan hanggang sa huli. Kahit gaano ka delikado. Basta maprotektan kita at mga taong malapit sa'yo. Sino yan? Sino yan? Ako to! Ano, wala bang nakasunod sa'yo? Wala. Hindi ba kukuta ko kaya wala nakasunod? Ngayong alam na ni Badong na buhay ako, mas kailangan pa natin mag-ingat. Sigurado ako marami siyang pinakalat na tao dyan para hanapin ako. Ano palang balita sa lakad mo? Hindi ko nga napiga si Bricks eh. Tingin ko ingat na din yung magsalita. Kaya naiipit yung impormasyon eh. Paano natin malalaman kung nasan si Badong? Boss, pasensya na. Nasa alisihan ako eh. Dami palang pasikot-sikot dito.
Kala ko nga, hindi na ako makakabalik dito sa kalsada. Babasagin ko yung hawak mong bote sa pagbumuka mo. Balikan mo! Hanapin mo! Kaya lang, boss. Delikado, baka abutan ako ng dilim sa looban. Stupido! Saan ba lupalop yan? Dito, boss, sa Escondo. Sitio Tulisan. Pagkalagpas mo ng mahabang tulay, kakaanan ka sa tindahan. Diana, anong lead time ng mga furnitures natin? Tingin ko, kaya to ng mga 2 to 3 months. Ganun kabilis? Siyempre. Siyempre, ayoko mapahiya sa'yo, no? Lalo na thankful ako dahil sinusuportahan mo yung furniture business na pinagtatapaw. You know what? I hope one day magkaroon ka rin ng sarili mong furniture business. Para pwede tayong mag-tie up sa mga upcoming projects namin. Thank you, Vlad. Saka, thank you pala. Niligtas mo kami ni Beth sa hostage taking. Kahit na alam mo na mainit yung dugo ng nanay mo sa amin. Pero Vlad, alam ko nanay mo siya. Pero di ka ba apektado? Kahit na alam mo na may ginagawa siyang illegal, saka hindi siya mabuting tao. Siyempre, apektado ako. Pero nanay ko pa rin siya. Umaasa pa rin ako na magbabago siya. Sana nga. You cannot choose your family, Diana. Mas kailangan ako ng nanay ko sa mga oras na to. Hindi ko siya pwedeng iwanan. Hello, Vera? Sige, papunta na ako dyan. Antayin mo ako. Vlad, kailangan ko na mauna. Salamat sa pagdaan. Thank you din. Ingat ka. Bye-bye. So, magkasama na naman kayo kanina ni Vlad? Tingin ko, Vera, nakukuha ko na yung loob niya. So, do you honestly think na hahayaan kayo ni Jacinda na kayo ni Vlad yung magsusupply ng furniture niya para sa properties? Well, yun yung sukatan kung gaano niya ako kagusto. Kung kaya niya suwayin yung sarili ng ina para sa akin. Girl, hindi ka pa nakukonsensya sa ginagawa mo? Pinagsasabong mo yung mag-ina. Paano kung malaman ni Vlad na linoloko mo siya? Hindi mo kasi iniisip yung feelings niya eh. Bakit ko iisipin yun, Vera? Sila ni Jacinda ang may gawa nito sa amin. Yung kaso nga namin laban kay Jacinda, nasa korte pa rin eh. Di mo alam gaano kahirap yung sitwasyon namin ngayon. Binabangga namin magkakapatid yung isang sindikato na walang kalaban-laban. Di wala kaming resources. At lahat ng to dahil kay Jacinda. Okay, nandun na nga tayo. Impacta nga si Jacinta. Pero 'di ba madadamay din yung kapatid mo? Beth is engaged to Elon. Paano kung malaman niya na ginagawa mo to sa kapatid ng mapapakasalan niya? Anong ginagawa mo dyan? Statwa ka? Ito po, Ma'am Jacinda. Kailangan niyo po itong makita. Ano ba yan? Two birds in one stone. Hindi lang po pala birthday celebration ang okasyon. Meron pa pong naganap na proposal si Elon kay Beth.
Di ka kinilig, ma'am. Walang kaya sila. Talagang ginagalit nila ako. Ginagalit nila ako ng husto. Iniinis nila ako. Iniinis nila ako. Naku, ma'am. Yung cellphone ko. Hindi pa po ito full of aid. Babayaran ko. Get out of here! Tay, Oh, pwede magtanong? Okay naman. Ano ba yun? Kilala niyo ba to? Namumukhaan niyo ba? Parang pamilyar ah. Parang kadadaan lang yan kanina. Ayun siya oh. Salamat to. Siya ba yun? Sige, wala nga naman. Anong ginagawa niyo dito? Ayoko ng gulo. Binabalaan kita. Hindi ako papayag na matuloy ang kasal ninyong dalawa. Over my dead body. Gusto kong tumulong sa paghahanap sa kanya. I have all the resources para mahanap ng kapatid mo. Pero bakit kaya sobrang eager niya? Sino ba yung Criselda na yan? Pumayag ako sa alok niya. Kung maganda yung intensyon niya, makakatulong siya sa atin. Kung hindi, malalaman natin kung anong pinanggagalingan niya. I guess, keep your friends close and your enemies, you keep them closer.